The Missing Bride updates ngayong December 29, 2025 Monday, kung saan hanggang sa ngayon po ay nangangalap pa rin ng ilang mga ebidensya ang kapulisan patungkol po dito. Pero meron pong lumabas na mga impormasyon at natagpuan na daw di umano ito pong si Miss Shera De Juan, the Missing Bride. So yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin dahil base po dito sa investigasyon ay ang mga police have formed a special investigation team to urgently track the whereabouts of a bride-to-be who disappeared just 4 days before her scheduled wedding in Quezon City. So dahil po dito sa parang special task force na binuo ng mga kapulisan para dito kay bride-to-be, ang dami po mga netizen ang nag-react kasi parang sabi nila, I hate how the system works at kailangan mag-viral para mabigyan ng pansin. Ang dami-dami ding nawawala, nanakawan, napatay, pero ang bagal ng investigasyon. Biktima pa ang kailangan maglikom ng ebidensya. So, ganon po yung totoo. Katulad ng babae na lumabas sa manhole tapos binigyan ng 80,000. Tapos binigyan ng 10K nung nawasak yung bahay. So, parang sinasabi nila rito na ang hustisya sa Pilipinas kailangan munang mapag-usapan, mag-viral sa social media bago po bigyan ng pansin, katulad po nitong si Missing Bride-to-be kasi 'di ba parang lumabas na po sa forensic review at lumabas na rin sa investigation nila na si Miss Shera De Juan ay isang runaway bride. Pero meron din po mga tinitignan na ibang anggulo ang mga netizen patungkol dito kasi may nag-comment po dito sa Reddit, sabi niya po dito na doon daw po sa lugar ni Miss Shera De Juan sa Fairview, maraming nabubudol sa area and some of them ended up in Pangasinan. Hope she is safe. Kasi ngayong araw po na ito, naitala na meron pong nakita na babae doon po sa Pangasinan na kung saan kamukhang kamukha ni Shera De Juan. At sinasabing siya na raw di umano ang the missing bride. May mga naglabas po ng mga photos at mga evidence na nasa Mangaldan, Pangasinan. Meron din naman nagsabi na nasa Palawan. Kaya tuloy hindi na malaman kung ano yung totoo. Ngayon, meron pong isang nag-comment dito at pinapatotohanan niya na dito po sa lugar ng Fairview na to, in some area of Fairview, may mga napapabalita talaga na parang nawawala tapos mga para silang mga nabudol tas matatagpuan na lang sila eventually in Pangasinan. If you remember, one of the readings of Mr. J. Costura, nasabi niya doon na si Miss Shera De Juan is somewhere o nandun po siya somewhere in Pangasinan. Doon po yung pinakahuli niyang sinabi doon po kay RJ. And na-find out din nila na si RJ ay taga Pangasinan. Sabi po ng isang comment na to, basahin ko lang sa inyo. Kaya nga natatangaan ako sa mga comments na imposible daw na makidnap dyan sa dami ng tao. Mga wala kasing alam sa area na yan. Ilang taon din akong tumira dyan Ilang beses na akong tinatry dyan ibudol sa Fairview. Kahit mismo sa tapat ng SM. Kaya hindi na ako nag-e-entertain ng strangers dyan. Yung classmate ko nung college, muntik na rin makasakay sa sasakyan dyan ng taong di niya kilala. At hindi lang siya, dalawa sila, parang nililuto daw nila. Tapos, nagpapasama kung saan. Tapos, sumunod naman sila maglakad papunta sa back street. Malapit lang sa FCM or around saan nawala yung babae. Tanaw na nila yung sasakyan daw nila na kotse pero bigla daw nagmadali yung kausap nila at sabi wait lang, sumakay daw mag-isa tapos umalis yung kotse na di sila nasakay. Parang in trance pa sila kahit nakalis na yung lalaki kasi mga 30 minutes daw silang nakatanga at naghihintay kung saan sila iniwan bago na himasmasan. So which means parang sinasabi nila rito na maraming mga nambubudol. So posible na si Miss Shera De Juan ay nabudol or parang pwedeng ganito rin yung nangyari kasi wala naman siyang iniwan na parang iniwan niya yung cellphone niya. Kaya tuloy, whatever happened to her is hindi tuloy ma-check ng mga pulis kung talagang nasaan si Shera ngayon. Dito naman po sa mga investigation po nila, base dun sa kanilang
dun sa cellphone sa Convo, sinasabi nila na may problema si Shera na itinatanggi ng pamilya. So possible din talaga kasi may mga times talaga na may mga nambubudol din no. Kasi kahit ako po mismo na ano niyan na biktima, pero ang iba naman yung klase ng pambubudol. Parang bibigyan kanila ng libreng sabon, ayan aabutan kanila sabihin, bibigyan ka ng parang papel na maliit, nakalagay doon that congratulations, you've got a free soap. Yung mga times na ako po ay nag-a-apply ng trabaho dyan sa lugar na yan, no, sa Purview. Kasi talagang kahit saan ako nakakarating makahanap lang ng work. So may mga nag-aabot na mga dyan, ng mga papel, no. Tapos ikaw naman dahil nabudol ka na minsan tatanga-tanga tayo sa daan, naniwala naman ako. So sumunod ako dun sa lalaki, dinala niya ako sa isang lugar kung saan ang daming tao na nakapalibot doon. Yun pala, budol pala yun, no? Sabi libreng sabon hanggang sa maglalapag ka ng pera mo. Ako naman magkano lang pera ko nun dahil nag-a-apply pa lang ako ng work nun at pamasahe lang at pangkain yung dala ko. So yun lang talaga yung nakuha. Ako naman parang nung nahimasmasan ako, parang may mali, gano'n. Nung wala ka nang mailabas, iaalis ka na doon nung nagdala sa'yo. Yun yung pinaka-budol doon. Imposible rin talaga na mangyari to na binudol siya. Sabi, ito nga yung nakakatakot. When you live in Purview or near Purview, katabi lang yan ng Caloocan and Bulacan. Sobrang daming tao, pero doon ka matatakot Hindi assurance yung madaming tao. Kahit maraming tao, I swear, walang tutulong sa'yo. Sa loob mismo ng SM, may biglang kakausap sa'yo. So, ganun katindi, no? Pero yun nga, sinasabi ng ilan na si Miss Shera Di Juan ay nakikita daw ng mga netizen sa Mangaldan, Pangasinan, Season Pangasinan. Meron din nagsabing Palawan. Kaya nananawagan po yung mga residente ng mga netizen, no? May nag-comment po dun sa akin pong pinost sa Facebook na nakita na daw si Bride sa Season Pangasinan. Nandun daw si Miss Shera Di Juan. So, kung nandun po si Shera, sabi po ng mga netizen, bakit daw hindi puntahan ng mga pulis or makipag-coordinate sila dito po sa kapulisan sa Pangasinan para talagang ma-check na si Miss Shera Di Juan ngayon. At para rin matanong kung ano talaga ang rason kung bakit siya napunta ng Pangasinan, kasi make sense yung mga sinasabi po ng mga netizen na maaaring nabudol nga itong si Miss Shera Di Juan, kasi yun nga yung mga kwento nila base sa kanilang mga experience. Kasi syempre during that time mag-isa lang si Shera and parang may possibility. Tapos meron pang tinitignan na ibang angulo yung mga netizen na may kinalaman daw. Inipilit yan ng mga netizen na may kinalaman daw yung Cabral, no, nung sa may flood control issue, tsaka si Missing Bride. Parang sinasabi nila na meron daw other stories, pero parang feeling ko naman sa mga nilalabas nila mga evidence patungkol kay Cabral, napatunayan naman po ng DNA na talagang si Cabral yun. Tapos napatunayan na rin naman talaga ng mga kapulisan na talagang talagang may Cabral talaga yun namatay, 'di ba? So hindi yun si The Missing Bride na sinasabing kamukha niya. So sinasabi naman ng ilan na parang sinesensationalize daw yung issue ni Missing Bride para matabunan yung issue ng kung tungkol sa flood control. Magkahiwalay na issue yan, 'di ba? So hindi po yan para po parang mag-imbento na lang yung mga kapulisan patungkol dyan. So tama yung sinasabi ng mga netizen na dapat mas deeper, kasi hindi naman, kumbaga parang na sila parang kontento na po yung mga pulis na nalaman nila na runaway bride lang si Miss Shera. Hindi po nila iniimbestigahan yung other side of the story na baka nga meron pong nambudol dito kay Shera at dinala siya sa Pangasinan. Yun po yung mga possibility, 'di ba? Katulad ng sinasabi ng mga netizen. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.